Mga kanegosyo, kasari, kaibigan, good morning! Welcome to my YouTube channel. Mga kanegosyo, kaibigan dyan, ngayon po ay araw po ng Biyernes at ang oras po natin ay alas 7 na po ng umaga. Ngayon mga kanegosyo, andito po tayo sa Quezon kasi nga po ay may lalakarin po tayo. Aayusin po natin o kukunin po natin yung ating plate number dito sa Star Honda sa Chaong, kasi nga po mga kanegosyo meron na pong plate number yung ating tricycle na ginagamit natin sa pamimili. Mga kanegosyo, ano po ba yung mga pag-uusapan natin ngayon o ano po yung i-share ko sa inyo mga kanegosyo sa ating tindahan? Mga kanegosyo, ito yung i-share ko sa inyo yung mga dapat nating iwasan. Dapat nating malaman kung bakit nawawala ang ating mga customer o lumilipat sila sa ibang mga tindahan o umaalis ang ating mga suki. So mga kanegosyo, ito po yung unang dahilan kung bakit umaalis ang ating mga suki o lumilipat sa ibang tindahan. Maling attitude. So mga kanegosyo, kapag tayo po ay nagiging mali po yung ating attitude, kapag bumibili po yung ating mga customer, ay sumisimangot na agad po tayo pag nakikita po natin sila. And syempre mga kanegosyo, kapag tayo ay nagiging masungit sa ating mga suki, o kaya naman mga kanegosyo, kapag sila ay bumibili ay hindi agad natin sila ina-assist or hindi natin sila pinapansin, o kaya mga kanegosyo ay padabog tayo magbenta sa ating mga customer kasi ayaw natin na maabala sa ating mga ginagawa, o kaya naman mga kanegosyo ay talagang nagiging masungit ka magbenta sa ating mga customer o nakasimangot, ayaw na ayaw po ng ating mga customer yan. Kaya yan po ang una na ayaw nila na gawin natin kapag sila ay bumibili sa ating tindahan. Ayaw na ayaw nila ng sinusungitan sila at ayaw na ayaw nila ng nakasimangot. So, pangalawa mga kanegosyo, ay syempre dapat yung maling performance natin. So, yung maling performance natin, so sa ating tindahan ay ayaw po ng ating mga customer yan. Lalo na mga kanegosyo, kapag sila ay bumibili, ay tumatawag pa sila sa atin dahil wala tayo sa ating harap ng tindahan, busy tayo sa ating mga ginagawa sa ating tindahan. Busy tayo sa paglilinis pero wala namang nagbabantay sa harap ng ating tindahan. Kaya pag bumibili si customer ay tumatawag pa sa atin at hindi agad tayo nakakalabas kasi nga busy tayo, umaalis po yung ating customer. O kaya naman mga kanegosyo ay busy tayo sa ating pagsi-cellphone, busy tayo sa pag-ML, pag-Facebook, pag-YouTube. Hindi agad natin na-assist ang ating mga customer kasi busy tayo or may pasak pa yung ating mga tenga ng headset. At hindi natin marinig ang mga customer na tumatawag sa atin, tutok na tutok tayo at hindi tayo nakapokus sa ating tindahan, nakapokus tayo ay sa ating cellphone. So yung mga customer natin hindi agad natin ma-assist, so aalis po sila at pupunta sa ibang tindahan. So yung performance po natin ay masyadong mabagal at pag tayo naman po ay tumayo at a-assist na po natin sila ay mukhang tinatamad pa, pabagal-bagal, ay syempre yung customer natin ay hindi masisiyahan na bumili sa atin kapag ganun ang ating ginagawa sa ating mga tindahan. Lalo na ang ating mga tendero-tendere dyan na kapag wala tayo, syempre nakapokus sa cellphone, busy sa cellphone, hindi ina-assist ng maayos ang customer, pabagal-bagal kumilos, hindi agad lumalapit sa customer. Kinakailangan mga kanegosyo, bago pa lang dumating si customer, nasa harap na tayo ng tindahan at nakangiti nahaharap sa kanila. So mga kanegosyo, yung performance po natin dapat sa ating tindahan ay ating ayusin. So pangatlo mga kanegosyo, so dapat iwasan natin na kulang-kulang ang ating paninda sa ating mga tindahan. Siyempre mga kanegosyo, siyempre pag may customer tayo na nanggaling pa sa malayong lugar at bibili sa ating tindahan at yung tindahan pa natin ang sasadyain kasi alam niya na meron tayong tinda nito, alam niya na meron ka ng paninda na bibili niya, pero pagdating niya sa iyong tindahan kulang at wala siyang nabili, syempre mga kanegosyo napagod pa nga naman siya, kalalakad papunta sa tindahan mo, tapos pagdating niya wala ka namang palang tinda. So
yung customer natin tatama rin na uling pumili sa atin kasi nga ang layo-layo pa ng pinanggalingan niya, layo-layo pa ng nilakad niya. Tapos pagdating naman sa tindahan mo, wala ka naman ito. So, iwasan natin yung kulang-kulang na paninda sa ating mga tindahan. Kasi nga yung mga customer natin nanggagaling pa yan sa kung saan lugar o sa kabilang barangay para lang sadyain yung tindahan mo. Pero wala ka naman ito. Syempre yung mga customer natin hahanap yan ng ibang tindahan na mabibilhan. So, lilipat yung mga suki natin sa ibang tindahan kapag kulang-kulang yung ating mga paninda. So, mga kanegosyo, dapat nating tandaan na dapat laging kompleto at hindi kulang-kulang ang ating mga paninda o lagi dapat tayong may stock or lagi tayo dapat namimili na pagkakaunti na yung ating mga stock na paninda sa ating tindahan para yung mga customer natin na nanggagaling sa malayo na sinasadya ka pa meron tayong maibigay sa kanila at syempre hindi na sila maghahanap pa ng ibang mga tindahan. And syempre number 4 mga kanegosyo na dapat nating iwasan sa ating tindahan, syempre kanegosyo yung magulo yung ating tindahan. So dapat yung tindahan natin, yung ating mga paninda maayos ang ating mga lalagay ng ating mga paninda, yung alam natin kung saan nakalagay yung ating mga paninda o alam natin kung saan natin pinatong. Kasi kalimitan mga kanegosyo kaya nagumugulo ang ating paninda. Pag may bumiling customer at kinuha natin yung mga paninda na ibibigay natin sa ating customer, tapos yung natira na sa binili nila na dapat nating ibabalik sa pinagkuhanan natin ay hindi natin na ibabalik. Kaya nagiging magulo kung saan lang tayo patong ng ating mga paninda. Tapos hindi natin to inaayos. Hindi natin naayos ng lagay. Hindi natin binabalik sa ating pinagkunan. Siyempre yung ating mga customer matatagal ang pagbibili sa atin kasi ikaw mismo ay hindi mo alam kung saan mo nilagay o pinatong yung mga paninda mo. Hindi mo ito inaayos. And siyempre mga kanegosyo, yung isa pa na dapat mong malaman dito ay kapag ikaw ay laging nakakalimot. Pero mga kanegosyo, pag bumibili yung ating mga customer, tapos marami silang binili, tapos pag yung mga binili niya kulang-kulang or may kulang na isa yung kanyang binili, syempre nakalimutan mong isama or nakalimutan mong ilagay sa kanyang mga pinamili nakalista si customer. Tapos tsaka pa niya malalaman pag nakauwi na siya na kulang yung kanyang pinamili, syempre babalik siya sa tindahan mo at hanapin niya ito magagalit sa atin si customer. At ang isa pa mga kanegosyo, kaibigan, kasari, yung pagiging makalimutin natin. Halimbawa kapag tayo ay nagkukwenta, yung paulit-ulit yung ating kwenta kasi nakakalimutan natin kung magkano yung presyo o kung magkano yung ating total ng pinamili ng ating mga customer. So, nakakabawas din po yan sa ating mga customer o sa ating mga suki kung bakit sila umaalis sa ating mga tindahan. So mga kanegosyo, yung pagiging magulo sa ating tindahan, malituhin, makakalimutin, ay syempre nakakabawas po ng ating customer yan kasi nga dapat yung ating mga paninda o tayo ay dapat ay hindi nalilito o maayos po yung ating pagbebenta sa ating mga customer para hindi na po sila umalis. And syempre number 5 mga kanegosyo na dapat nating malaman na dapat na iwasan sa ating tindahan ay yung ating mga kanegosyo, yung ating kalinisan. So mga kanegosyo, dapat yung ating kalinisan syempre yung tindahan natin ay dapat laging malinis. So lagi po tayo nagwawalis ng ating harapan, lagi po tayo naglilinis ng ating mga paninda. And syempre mga kanegosyo, pag yung mga customer natin ay bumibili sa ating tindahan o kalimitan yung mga masisila nating customer o yung maarte nating customer, gusto nila pag nakita nila yung tindahan natin malinis yung ating mga items na binibigay sa kanila, walang masyadong alikabok, yung tindahan natin maayos ang mga ayos ng paninda, magandang tingnan, malinis, syempre bibili po sa atin yung mga suki nating masisilan. Pero pag hindi po natin ginawa yan, yung po na suki natin yun ay hindi po bibili nga kasi nadudumihan po sila. And syempre mga kanegosyo, hindi lang din naman po sa paninda ang dapat malinis, syempre pati rin po yung may-ari ng tindahan o yung mga tindero-tindera natin. So dapat malinis din po sila. So kinakailangan na
mukhang bagong ligo kahit hindi po naligo. And syempre dapat lagi rin nga pong naliligo. Presentable po yung kasuotan, hindi po laging nakahubad. Kasi pag nakahubad, pangit pong tingnan kasi nga po ay at tinitinda po natin ay nasa grocery store po tayo. Tapos ang tinitinda po natin ay mga pagkain o mga gamit natin sa kabahay. Syempre mas maganda naman po na tayo ay nakadamit. And syempre mas maganda rin po na magbenta nang hindi po tayo nagyoyosi habang nagbebenta. Kasi nga po, pag maduming tingnan kapag tayo ay nagyoyosi, lalo na po yung mga customer natin na aamoy po ng usok ng sigarilyo kung ikaw po ay naninigarilyo sa iyong tindahan o ang mga tindero mo ay naninigarilyo habang nagbebenta. At yung mga customer nating iba ay naaamoy ang ating mga usok ng sigarilyo, syempre ayaw nila nun, kaya hindi na rin sila bumibili. Kasi kalimitan mga kanegosyo, may mga customer tayo na ayaw nila ng usok ng sigarilyo, ayaw nila ng nakahubad, ayaw nila ng yung tindahan mo ay madumi. Syempre ikaw din kanegosyo, ayaw din lalong-lalo nila na ikaw ay mukhang kang hindi naligo, mukhang pagod na pagod, mukhang ang dumi-dumi lang yung suot. Syempre hindi rin sila bumibili pag gaganon kasi nga naman baka isipin nila yung paninda mo di ganon din, magulo din. Okay na kailangan mga kanegosyo, pati ikaw, tindahan mo ay maayos, malinis. And syempre mga kanegosyo, huwag po natin kalimutan na maglagay po ng mga hygiene o mga deodorant po sa ating mga katawan para hindi naman po tayo mga moy. Syempre nakakahiya naman po, lalo na kapag busy po tayo, maraming tayong ginagawa sa ating mga tindahan. Syempre papawisan po tayo, baka po meron tayong mga meron po kayo yung mga amoy sa inyong mga katawan. Dahil syempre maglagay po tayo ng mga protection para hindi po tayo kailangang mabango din po tayo mga kanegosyo. Hindi lang po yung ating paninda, pati rin po tayo. So mga kanegosyo, yun po ang 5 na dapat nating iwasan sa ating tindahan para hindi po umalis ang ating mga customer. Mga kanegosyo, ito ang 5 sa listahan natin na dapat nating iwasan sa ating tindahan. Una mga kanegosyo ay yung maling attitude po natin. Pangalawa kanegosyo ay yung ating maling performance. Pangatlo kanegosyo ay yung kulang-kulang na paninda natin. At ang pang-4 mga kanegosyo ay yung magulo yung paninda natin. At ang pang-5 mga kanegosyo ay yung hindi po tayo naglilinis ng ating mga tindahan. At para naman po sa mga nanonood dyan, sa ating mga kanegosyo, kaibigan, kasari, na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, at para naman po sa mga nakapanood na hindi pa rin po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel at meron po tayong natutunan sa channel na to, sa video na ito, ay pa-subscribe po at pahit na rin po ng notification bell para lagi po tayo updated pag may bago akong video i-upload. And mga kanegosyo, kaibigan, kasari, sana naman po ay nakatulong ang aking video na ito para maiwasan natin sa ating tindahan na umalis po yung ating mga customer at hindi na po sila pumunta sa ating mga katabing tindahan o sa ating mga kakompetition na tindahan. At alagaan po natin ang ating mga suki at nang mahalin po nila tayo. So, lagi lang din po natin tatandaan mga kanegosyo, kaibigan, kasari, na ang pag-asenso po natin sa buhay o sa ating mga sari-sari store business ay sipag at tiyaga lang po. At lagi po tayong magdadasal sa ating Panginoon kung ano man po yung ating gagawin. At lagi po tayong magpasalamat. And syempre maraming salamat po sa lahat ng sumusuport sa aking munting channel at sa lahat ng mga kanegosyo, kaibigan, kasari ko po dyan. Maraming salamat po sa inyo at ingat po lagi tayo. Mahalin po natin ang ating tindahan. God bless po. Bye-bye!